Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 5. Santiago, Kapitulo 2, talatang 5. Ito ang sinasabi, "Dinggin ninyo, mga minahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya, at ang tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya." Kung Biblia ang ating tatanungin, ang tunay na mayaman sa paningin ng Diyos ay ang mga nagsisiasa sa tunay na kayamanan. Maaring sila yaong mga walang pag-aari, walang kayamanan, at walang maipagmamalaki sa buhay na ito. Subalit nagtitiwala sila sa Diyos at sa mga kayamanang ukol sa langit. Sa makatuwid, ibang uri ng kayamanan ang tinataglay ng mga taong ito. Hindi yaman ng sanglibutan ng kanilang taglay, kundi kayamanang walang hanggan. Ang wika sa Biblia, "Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway pagalingin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol nang naroon sila sa laot, at ng malakas na hangin ay kanilang naranasan, at ito'y iyong pinahinto. Dalangin ko ang aming mga kapatid na magsasaka. Sila po'y ingatan mo, Panginoon, sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao sa bansang Pilipinas ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang hapat. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Ingatan mo po sila at naway makasumbong sila ng trabaho sa kanilang hinahanap upang magkaroon sila ng hanap buhay. Dalangin namin ang aming mga manggagawa, mga pastor, mga guro na patuloy na nagtuturo, Panginoon, upang ang mga kabataan ay mahubog sa tamang values, sa tamang kaugalian. Lord, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kaya't nang tumawag ang Diyos ng kanyang mga lingkod, pinili niya ang mga dukha o walang taglay na yaman, sapagkat ang kayamanang kanilang tataglayin ay ang pananampalataya sa Kanya.
At ang mga piniling ito ay kanyang dinala sa loob ng kanyang bahay, sa makatuwid bagay sa loob ng iglesia. At dahil walang maipagmamalaki sa buhay na ito, inaasahan ng Diyos ang kanilang buong pagpapakababa at pagpapasakop sa Kanya. Gaya ng pahayag, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming mga kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinatawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mabababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, ayon sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 28. Ang kanilang yamang taglay ay hindi nawawala, hindi nauubos, maaring pagtiwalaan sapagkat tumutukoy ito sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, na magpapatibay sa kanilang mga pag-asa at pananampalataya sa Kanya, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Gaya ng pinagtibay sa inyo ng patutuo ni Kristo, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kabaliktaran ng mga mayayaman ng sanglibutang ito, ang tunay na mayaman sa Diyos ay nakalagak ang pag-iisip sa mga bagay na ukol sa langit at hindi sa mga bagay na hindi mananatili. Kaya't ang kanilang pinag-iipunan ay kung paano magtataglay ang kayamanan sa langit, na doon ay walang kakayahan ang tanga na sirain ito, at walang magnanakaw na maaring kumuha ng kanilang yaman. Ito ang tunay na kayamanan ayon sa Lucas 16:11, na dapat nating pagtiwalaan at makakamit lamang sa pamagitan ng patuloy na paglagak ng puso na hanapin at tuparin ang mga utos ng Diyos. Dahil dito, pinag-iingat tayo ng araling ito na huwag tayong magpadala sa tukso ng kayamanang hindi nanatili. Gaya ng pahayag, ang mayayaman ng sanglibutang ito ay pagdilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Bukod dito, ipinahayag din na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na nangagtipon
sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan at kasalatan ng pamumuhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang kasalukuyang nating kalagayan ay maaaring magmulan ng ibayong kapurihan ng Diyos. Kuna natin ang halimbawa, ang lokal ng Macedonia na sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan ay naipakita ang pagnanasa ng kanilang kagandahang loob. Higit sa kanilang kaya ay nagsipag-abuloy sila upang makatulong sa pangangasiwa ng mga banal na kanilang ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos at sa mga tagapangaral. Tarastas natin na ang tulong o abuloy o ayuda na mula sa sakripisyo ng isang dukhang kapatid ay nililikom upang tumakip sa pangangailangan ng mga banal, upang patuloy na maging maayos ang pangangasiwa at maipagpatuloy ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. At kung ito man ay magawa ng bawat isa, ay makakaasa tayong mayroong ganti ang Diyos, sapagkat ang pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.